Ano ang ibig sabihin ng Romans chapter 10 verse 4 na Christ is the end of the law? Maraming nagsasabi na ang ibig sabihin nito ay termination or abrogation of the law. Sa madaling salita, para sa ilan ay wala na ang kautusan at hindi na dapat sundin sapagkat si Kristo na ang siyang nag-terminate ng kautusan. Pero alam niyo po, sa malalim na pag-aaral, makikita natin na hindi ganon ang kahulugan ng talatang ito sapagkat ang Greek word na ginamit dito sa end ay telos, na ang telos ay meron siyang mayaman na kahulugan gaya ng climax, purpose, goal, at termination. At isa rin sa mga kahulugan nito ay completion. Ngayon, kung paano ito gamitin ni Paul, makikita natin na hindi ginagamit or ini-imply ni Paul na ang kautusan ay wala na. Halimbawa na lamang, sa aklat ng Timoteo, ganito natin mababasa. Sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 5, sa NIV version, the goal of this command is love. Yung word na ginamit doon na goal ay telos, pero hindi ibig sabihin na wala ng pag-ibig doon, kundi binabanggit ng talata sa atin na yung goal, yung purpose ng command ay pag-ibig. Ganon din sa aklat ng unang Pedro chapter 1 verse 9, nasabi rito, the goal of your faith, the salvation of your soul. So maliwanag dito sa dalawang talata na ito na the way na gamitin ni Paul yung telos ay hindi nag-a-abrogate or nag-determinate ng love at ng faith. Manapa, makikita natin sa ancient Greek literature, kapag nakita natin yung phrase na telos nomo, end of the law, ito ay hindi nagsasabi na terminate o wala na ang kautusan. Bagkus, yung object and purpose of the law ay na-meet. Sa madaling salita, si Kristo ang purpose at object ng kautusan. Hindi nito pinawawalang bisa ang kautusan, bagkus pinapakita tayo na ang kautusan ang siyang magpapakilala sa atin sa ating Panginoong Hesukristo.